Isang pagpalang hapon po sa ating lahat. Kamusta po tayo? Nawa ang bawat isa po sa atin ay nasa mabuting kalagayan po. At ngayon po, meron po ulit tayong topic na pinag-aaralan po. At yung dalawa po ay na-share na po ni Pastora Trixie kahapon. Amen po. At ang topic po natin ngayon ay examples of mercy. Amen po. At isa po sa mga shinare po ni Pastora Trixie kahapon na ang unang nagpakita ng mercy sa mga tao ay walang iba kundi ang Ama. Amen po. At ang pangalawa ay ang anak. At ngayon po, gusto ko pong idugtong po yung bagay na to o yung isa sa mga bagay na nagpakita po ng mercy sa Bible. Amen po. Pero bago po yan, ano po ba yung mercy? Yan, tulad ng sinabi po ni Pastora Trixie kahapon, sabi niya, ang mercy ay compassion or forgiveness shown toward someone whom it is within one's power to punish or harm. Yan, sabi niya doon, ang mercy daw po ay isang compassion or forgiveness. Pero ano po ba yung sinabi po ng Bible about mercy? Yan, sabi niya, in the Bible, mercy is used in reference to giving forgiveness or withholding punishment. Amen po. At ngayon po, pinag-aaralan po natin yung mercy na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Alam ko po na naitopic na po rin ang about po sa mercy sa camping o naitopic na rin po sa atin ng mga pastor po natin. At ano po ba ang mercy? Dito po sa number 3, ang sabi niya dito sa Genesis chapter 39 verse 21 hanggang 23. Yan, kung may mga Bible po tayo, makipagbukasan po tayo. Yan, ang sabi niya po dito, basahin ko na lang din po. Ang sabi niya dito sa 39 verse 21 hanggang 23, ang sabi niya, ginagabayan pa rin siya ng Panginoon at ang loob ng tagapamahala ng bilangguan kay Jose. Ginagabayan pa rin siya ng Panginoon at dahil sa kabutihan ng Panginoon, panatag ang loob ng tagapamahala ng bilangguan kay Jose. 22, kaya pinagkatiwala niya kay Jose ang pamamahala sa lahat ng bilanggo at ang lahat ng gawain ng bilangguan. 23, hindi nag-aalala ang tagapamahala ng bilangguan ng mga bagay na ipinagkatiwala niya kay Jose dahil ginagabayan ng Panginoon si Jose at ginagabaya at pinagpapala sa lahat ng ginagawa niya. Pero bago po yun, sabi niya doon sa number 3, example of mercy, sabi niya, jailer to Joseph. Yan, pero bago po yun, bakit nga po ba nakulong si Jose? Amen po, at alam ko po lahat po tayo ay nabasa na po ito. At isa po sa dahilan kung bakit nakulong po si Jose ay dahil tinangka siyang akitin o tinangka siya po siyang itempt nung asawa po ni Potiphar. Amen po. At ang sabi niya po doon, pinagkakatiwalaan ako ng asawa niyo maliban sa inyo. Kaya nga po, dumating yung time na ilang beses niya pong nireject yung temptation na binibigay sa kanya ng asawa po ni Potiphar. Pero yun nga po, dahil doon sa bagay na ginawa niya, na ilang beses niya nireject, sabi niya doon, gumawa ang paraan yung asawa ni Potiphar para mapakulong po si Jose. Pero ang sabi niya nga po dito, kahit sa bilangguan, ang sabi niya doon, higit na pinagkatiwalaan siya nung jailer. At alam niyo po, sa bawat isa po sa atin, mga Kristyano, alam niyo po, may mga bagay na ikaw yung magiging mercy ng tao na nangangailangan. Amen po. At alam niyo po, may pagkakaiba po kasi ang mercy ng mundong to at mercy ng Diyos. Kasi ang mercy ng mundong to ay pwede niyang i-provide yung kailangan mo. Pero hindi niya kailanman mapoprovide yung joy na kailanman hindi mo provide ng mundong to. Kasi ang sabi niya po dito, na higit siyang pinagpala ng Panginoon sa anuman ang ginagawa niya. Amen po. Higit siyang pinagpala sa anuman yung mga bagay na ginagawa niya. Kaya nga po ang sabi niya dun gayon na lang po yung pag-iingat ng Diyos kay Joseph kahit nandun siya sa loob ng bilangguan. At alam niyo po, paano ba pinakita ng Panginoon
yung mercy ang mercy niya kay Joseph. Sabi niya doon, sa pamamagitan po ng jailer. Sa pamamagitan po ng jailer, ipinakita po ng Diyos yung mercy niya. Kasi bakit po? Kahit nasa loob na ng bilangguan si Jose, kahit nandun na siya sa loob ng bilangguan, hindi siya kailanman nakaranas ng paghihirap. Amen po. At alam niyo po, sa bawat isa po sa atin, in times na ikaw ay nasa loob, o kailanman ikaw ay nasa loob ng problema mo, ang Diyos ay gagawa ng paraan. O tatawag siya ng tao para mapakita niya sa iyo kung gaano kanya kamahal, kung gaano niya kinaiingatan yung lingkod niya. At tulad po ni Joseph, gano'n na lang po siya iningatan ng Panginoon na kahit sa loob po ng bilangguan ay hindi siya kailanman nakaramdam ng kalungkutan. Kasi bakit po? Kasi ang sabi niya doon, ang Diyos ay tapat doon sa mga taong naglilingkod sa Kanya. At nakita po natin yung katapatan po ni Jose na kahit sobrang dami ng temptation na dumating po sa Kanya, ang pinangawakan niya ay kung paano siya pinagkatiwalaan nung amo niya. Amen po ni Potiphar. Pero ayun nga po, sabi niya po doon sa verse 23, hindi nag-alala ang tagapamahala ng bilangguan sa mga bagay na pinagkatiwala niya kay Jose. At dahil ginabayan ng Panginoon si Jose at pinagpala sa lahat ng ginagawa niya. Amen po. At tulad po nun, lagi nga po sinasabi po ng mga pastor po sa atin na sabi niya, ikaw ang mercy ng mga taong yan. Amen po. At kung may katabi ka po dyan, sabihin mo sa kanya, ikaw yung mercy ng Diyos. Amen po. May mga time na nagpipray po tayo na, Lord, hindi maikli ang iyong mga kamay para maabot yung mga taong yan. Amen po. Nagpipray po tayo ng ganun eh. Pero alam niyo po, tayo ang kamay ng Diyos para maabot yung mga taong yun. Tayo yung habag ng Diyos para maabot po yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. At tulad niya po ng sinabi kahapon po ni Pastora Trixie, ang unang nagparamdam ng mercy niya ay ang ama at ang pangalawa po ay yung anak. Paano niya po pinaranas yung habag ng Diyos o yung awa ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtubos ng kasalanan po natin, sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang kaisa-isang anak para po para makamtan natin yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. At sa bawat isa po sa atin, isang reminder po dito, na tulad ni Jose, kung paano tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon, dapat maabutan niya po tayo na tapat na naglilingkod po sa Kanya. Amen po. At dito po sa pangalawa, o doon sa number 4 po, ang sabi niya, Joshua to Rahab. Yan, bago po basahin, alam niyo po natin yung kwento po na to. Ito yung time na sila Joshua ay kukunin na yung Jericho. Amen po. Kumbaga, ito na yung time na kung saan ay papabagsakin na po nila yung wall ng Jericho. Pero bago mangyari yung bagay na yon, sabi niya doon, merong iniligtas si Joshua. At sa pamamagitan ni Joshua, naipakita ng Diyos yung awa niya doon sa pamilya na to. At sino po ba to? Sabi niya, ito ay si Rahab. Amen po. Sino po ba si Rahab? Sabi niya, ito yung tao na nagpatira doon sa espiya na pinadala nila Joshua. Amen po. At sabi niya po dito, pero iniligtas ni Joshua, ni Josue, si Rahab at ang sambahayan niya dahil itinago niya ang mga lalaking inutusan ni Josue para mag-espiya sa Jericho. Hanggang ngayon, ang mga angkan niya ay naninirahan sa Israel. Amen po. Alam niyo po, sa bawat isa po sa atin, sabi nga po ng Hebreo chapter 6 verse 10, amen po, makatarungan ng Diyos at kailanman ay hindi niya nalilimutan yung mga mabubuting ginawa ng mga lingkod niya. At nung time na sakupin na po nila ang Jericho, hindi kailanman nakalimutan ng Diyos si Rahab. Amen po, kung paano iningatan ng Diyos o iningatan ni Rahab yung mga espiya na pinadala ni Joshua doon sa Jericho, ganun din siya iningatan ng Panginoon. At sa bawat isa po sa atin, ang sabi niya doon, may mga tao na darating sa atin at ipapakita niya kung gaano tayo kamahal po ng Panginoon. At sabi ko nga po kanina na paano ba ipinapakita ng Diyos yung mercy niya o yung compassion o yung forgiveness niya sa mga Kristiyano. Amen po. 2,000 years ago, ipinakita na po ng Diyos yung kahabagan niya po sa atin sa pamamagitan po ng sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo.
Amen po. At alam niyo po, ang sabi nga daw po, kumbaga, noong time na yon, ang sabi ng Panginoon, Ama, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Andun pa rin yung kaawaan ng Panginoon sa kabila ng mga bagay na ginagawa po nila sa Kanya. Sa kabila ng pagpapahirap, sa kabila ng binibigay niyang sakit, andun pa rin yung kahabagan ng Diyos dun sa mga tao. At sa atin po bilang mga tao, ano ba yung mga bagay na pwede natin magawa sa Panginoon? Tulad niya po na sinabi ko po kanina dun sa number 4, ang sabi niya doon, hindi niya nalimutan kung paano iniligtas ng Diyos, o hindi niya kinalimutan si Rahab noong time na lulusubin nila Joshua o Josue yung Jericho. Noong time nababagsak na po yung wall of Jericho, kailanman hindi nila kinalimutan si Rahab. Kasi bakit po? Si Rahab yung tumulong sa kanila o yung tumulong doon sa mga lingkod ng Diyos. At sa bawat isa po sa atin, hindi kailanman nalilimutan ng Diyos yung pagtulong mo doon sa mga lingkod niya. Amen po. At ang sabi niya po doon, di ba po, sabi niya, ng panahong iyon, binalaan ni Josue ang mga Israelita, isusumpa ng Panginoon ang sino mang maghahangad na itayo ulit ang lungsod ng Jericho. At ayun po, sa bawat isa po sa atin, ito po ay isang paalala lang po na ano ba yung mga bagay na kailangan natin gawin para may pakita natin yung mercy ng Panginoon. Amen po. Sabi niya nga doon, di ba po ba, tulad nito, may mga tao na gagamitin ng Diyos para malaman ng taong yan na ito yung mercy ng Panginoon sa iyo. Ito yung habag at ito yung paraan ng Diyos para iparanas niya yung pag-ibig niya. Amen po. At ngayon, sabi niya doon, paano niya may papakita yun? Sabi po doon, maging willing po tayo. Amen po, nung dumating yung time na nagtanong ang Panginoon kay Isaiah, ang sabi niya doon, sino ang ipapadala ko? Alam niyo po, nandun yung initiative ni Isaiah na, Lord, nandito ako. Ako yung ipadala mo sa kanila. Amen po. At every time na may pagkakataon, alam niyo po, sabi niya doon, i-grab natin yung pagkakataon para may share yung salita ng Diyos. May bahagi yung pag-ibig ng Panginoon doon sa mga tao. Kasi ito yung paraan ng Diyos para malaman ng mga tao na ang mga bagay o yung paglapit nila sa Panginoon ay kailanman ay hindi naasayang. Dahil po sa every training, amen po, nandun yung mga, kumbaga nandun yung mga excuses. At isa sa mga sinasabi doon na excuses, sabi niya doon, ang sino mang lalapit ay kailanman ay hindi itatabi ng Panginoon. Amen po. Kailanman ay hindi niya hayaan na lumayo yung mga taong lumalapit po sa Kanya. At ayun po, sa bawat isa po sa atin, tandaan po natin ang mercy ng Diyos ay yung mga tao na tumanggap po sa Kanya. At sino po yun? Tayo po yun. At kung ikaw ay magiging willing, hindi lang ikaw yung makakaranas ng habag, ng mercy, ng awa, ng forgiveness o compassion ng Panginoon. Maging yung mga tao sa paligid mo ay mararanasan din nila kung ano yung nararanasan mo. Amen po. At sa bawat isa po sa atin, salamat po sa time po ninyo. Tulad po nung magkaibigan, huwag natin hayaan na hindi natin masabi sa kaibigan natin kung gaano siya kamahal ng Panginoon. Amen po. Huwag natin hayaan na mahuli yung lahat na hindi natin masabi doon sa kapatid natin, sa pamilya natin na mahal siya ng Panginoon. Ano man yung mga bagay na ginagawa niya, ano man yung problema na pinagdadaanan niya, ang pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi nagkukuha. Amen po. Salamat po sa time po ninyo. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang Diyos na dakila sa lahat, nagpapasalamat kami sa hapong ito. Patuloy na dalangin namin, O Diyos, na maibalik namin, Panginoon, sa mga tao yung pag-ibig na natanggap namin 2,000 years ago, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na kailanman ay hindi nagbabago. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo na patuloy na ibinibigay sa mga lingkod mo. Lord, patuloy mo pagpalain ang mga nakapakinig sa hapong ito, Panginoon, maging ang bawat lingkod mo. Salamat, Panginoon, sa hapong ito, patuloy ka namin pinupuri, dinadakila, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Yan, salamat po sa time po ninyo and God bless po.